Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Pampanga at Ilocos Norte sa pool sa CCTV. Kabi-kabilang checkpoint isinagawa kasabay ng pagsisimula ng election period. 25 individual inaresto sa malawakang COMELEC checkpoint sa Central Luzon. At tunghayan ang makulay na street dancing sa Pusurubio, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, simulan natin ang balitaan ukol sa malawakang COMELEC checkpoint kasabay ng pagsisimula ng election period. Kabi-kabilang checkpoint ang isinagawa ng otoridad kasabay ng pagsisimula ng election period. Pulisya nakatutok sa seguridad para sa mapayapang eleksyon. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa Pangasinan PPO, asahan ng araw-araw na COMELEC checkpoint sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Nagsimula na kahapon, January 12, ang election period sa bansa para sa national midterm elections. Kabi-kabila ng isinagawang checkpoint sa iba't ibang panig ng Hilaga at Kitnang Luzon. Sa Isabela, bagamat nasa ilalim ng red category mga bayan ng Jones at Makunakon, naging payapa ang unang araw ng election period sa probinsya. Sa bayan ng Makunakon, pinaigting ang checkpoint sa iba't ibang lugar sa bayan para matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa krimen, lalo na ang mga election-related incidents. Sa Jones, Isabela, maaga rin nag-deploy ng police personnel. Ayon sa COMELEC, layo nitong mapigilan ang posibleng karahasan sa pagitan ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, lalo pat nasa area of grave election concern ng bayan. Sa Dagupan City, pinangunahan ng Pangasinan Police Provincial Office at Pangasinan Provincial COMELEC Office ang checkpoint. Isa ang Dagupan City sa 7 LGU sa Pangasinan na isinailalim ng COMELEC sa yellow category, area of concern, dahil sa intense political rivalry. Pinakabinabantayan daw ng pulisya at COMELEC ang mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern upang maiwasan ang anumang insidente sa pagitan ng mga kandidato, gayon din ang kanilang mga supporter. Nasa 1,400 na police personnel ang ipinakalat sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang tiyakin ang maayos at payapang eleksyon. Ilang motoristang nasita at tinikitan dahil sa maling paggamit ng helmet na hindi otorisado. Kasama ng election officer ang mga pulis na nagpatupad ng checkpoint sa mga pangunahing kalsada. 7 bayan at lungsod sa Nueva Ecija ang napabilang sa areas of concern yellow category ng COMELEC. Kasama dito ang Cabanatuan City, Gapan City, bayan ng San Leonardo, Jaen, Aliaga, Lupao at Cabiao. Ayon sa pamunuan ng Nueva Ecija PPO, bukod sa 100 PNP personnel, may request pa ang Nueva Ecija PPO ng karagdagang puwersa ng PNP at AFP sa Regional Joint Coordinating Council. 24 oras umano ang gagawing checkpoint, kaya pinalalahanan ng PNP ang publiko na bawal magdala ng baril at tanging uniformed personnel lamang ang pwedeng magdala ng baril dahil kanselado ang Permit to Carry Firearms o PTC. Sa Kasiguran, Aurora, karamihan sa mga nasita sa COMELEC checkpoint ang mga motoristang walang suot na helmet. Karamihan sa mga nasita ay mga mangingisdang patungo sa dagat at mga residenteng magsisimba sana kahapon. Pinagsabihan ng mga ito tungkol sa mga batas trapiko. Sa Pampanga, kumpulan ng ilang motorista matapos parahin ng mga pulis sa checkpoint. Ayon sa Pampanga Police Provincial Office, malawakan ang isinasagawang checkpoint sa 19 na munisipyo at 2 syudad sa probinsya. Bukod pa rito, may 7 border control checkpoints din ang inilunsad sa mga kalapit na probinsya. Chris, ayon sa Pangasinan PPO, bagamat may mga nakaschedule na COMELEC checkpoint sa iba't ibang mga bayan, ay patuloy pa rin silang nakatutok sa anti-criminality campaign. Ibig sabihin, patuloy pa rin yung police presence sa iba't ibang lugar, gaya na lamang sa mga places of convergence. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, sa tala ng Regional Police Office 3, umabot na sa 25 individual ang nahuling nagdala ng mga baril. Kabilang na ang rifle at shotgun na ito na nasabat mismo sa mga checkpoint.
Hinala ng mga pulis, karamihan sa mga nasabat na baril ay walang lisensya. Mas pinagtibay din ang ginagawang pagbabantay at monitoring ng kapulisan sa 11 lugar sa rehiyon na napabilang sa listahan ng areas of concern. Paalala rin ng PNP dahil may lisensya o kahit may lisensya, mahuhuli pa rin ang mga individual na may dalang baril sa mga checkpoint. At bukod sa mga criminal charges, ay maalisan pa ang mga ito ng License to Own and Possess Firearms o LTOF. Patuloy ang isasagawang region-wide unannounced checkpoints ng PNP para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa gitnang Luzon. Magandang indication po ito na dun pa lamang po sa checkpoint ay na-intercept na po natin itong mga baril po na ito. This might arise the possibility na any of these firearms might be used in any illegal activities. Paalala pong muli, bawal magdala ng mga baril, armas at mga pampasabog sa mga pampublikong lugar ngayong election period na. Iiral po ang gun ban hanggang katapusan ng election period sa June 11. Paglilinaw ng Commission on Elections, kahit po registered at may license to carry firearms outside of residence, bawal pa rin po magdala ng baril at armas kapag gun ban. Ang mga pwede lang pong ma-exempt sa gun ban ay mga pulis at sundalong naka-duty, mga security personnel ng nasa diplomatic mission at security agencies. Gayun din kung kayo ay cashier o disbursing officer, high-risk individuals gaya ng mga kandidato, matataas na opisyal ng gobyerno o kaya'y bahagi ng hukom at piskalya. Security detail ng mga opisyal at pribadong tao o kaya'y otorisadong mag-transport ng armas mula sa mga accredited na supplier o kumpanya pati na ang sport shooters. Kung kwalipikado kayo, pwede kayong mag-apply para sa gun ban exemption sa COMELEC website hanggang May 28. Kapag lumabag sa gun ban, pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Hindi napapayagang magsilbi sa gobyerno at mawawalan pa ng karapatang bumoto. Sa ibang balita, dahil naman sa malamig na panahon, produksyon ng itlog bahagyang bumaba sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Dahil sa paglamig ng panahon bunsod ng amihan, bahagyang bumaba ang produksyon ng itlog sa Mangaldan, Pangasinan. Base ito sa monitoring ng Municipal Agriculture Office. Nabawasan ng halos 10% ang produksyon ng itlog sa mga poultry farm sa bayan. Itong malamig ay nakakaapekto sa kanilang pangingitlog kasi yung malamig, yung hindi regular na mangingitlog yung ating mga because of the weather condition. Inaasahang magtatagal pa hanggang Pebrero ang pagbaba ng produksyon ng itlog. Bagamat mababa ang produksyon ng itlog, hindi naman daw apektado ang supply ng itlog sa ngayon. Marami pa ring itlogan ang gagaling sa labas ng probinsya. Kasabay nito, bahagyang bumaba ang presyo ng itlog dahil naman sa kakaunting demand. 10 hanggang 20 sentimo ang bawas sa kada piraso ng itlog o 3 piso hanggang 5 piso ang bawas sa kada tray. Yung maliliit, medyo bumaba ng 10 cents, 20 cents. Pag per tray naman, mayroon na kaming price na tag 210, 240, 180, pinakababa. Malaking bagay para sa mga consumer ang bahagyang pagbaba sa presyo ng itlog. Malaking tipid. Oo, dahil Kasi nung mahal, medyo mahirap. sa ngayon, naglalaro sa 5 piso hanggang 8 piso ang kada piraso ng itlog sa Mangaldan Public Market. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa mga motorista, humabol na sa pagpapagas dahil may taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas January 14. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel simula bukas. 80 centavos naman ang dagdag sa gasolina. Ang ilang kumpanya nag-anunsyo rin ng 80 centavos na taas presyo sa kada litro ng kerosene. Yan ay ikalawang sunod na linggo ng oil price hike ngayong taon. Sabay-sabay na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang National Rally for Peace ay nationwide na aktibidad ng Iglesia ni Cristo na isinasagawa sa 13 venue sa buong Pilipinas. Sa Ilocos Sur, ginanap ito sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur. Karamihan sa mga dumalo ay nagpalipas ng magdamag. Sa isang pahayag, sinabi ng Iglesia ni Cristo na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon
sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Mas marami pa raw issue na dapat pagtuunan ng pansin na anilay hindi mareresolba ng hidwaan. Patuloy nilang hiling na mamayani ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa bansa alang-alang sa kapakanan ng bawat Pilipino. Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at ahensya ng gobyerno ngayong araw upang bigyang daan ng peace rally. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa lahat ng sulok ng venue. Natin yung public safety and peace on order sa mga venues na gagamitin. So again, nag-conduct tayo or nag-activate tayo ngayon ng incident management team to manage yung mga resources natin, like yung mga nandito ngayon, yung mga medical team natin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking nagnakaw ng korona ng santo at ilang kagamitan sa isang simbahan sa Mabalacat City, Calabozo. Tutukan sa report. Timbog ang isang lalaki matapos mahuli na nagnanakaw ng religious article sa simbahan ng Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat City. Sa Facebook post ng simbahan, sinabing nawawala ang korona ng patron ng Santo Niño. Sa CCTV footage na ito, makikita na isang lalaki ang nakapasok sa simbahan at tila nangangalkal ng mga religious items sa loob ng simbahan. Batay sa investigasyon, sa pilitang pinasok ng sospek ang simbahan sa kaliwang side door nito. Bukod sa nawawalang korona ng Santo Niño, natagpuan ding nakakalat ang ilang kagamitan ng simbahan tulad ng media equipment, korona at areola ng Our Lady of Grace at ang trespontensya ng Santo Cristo del Perdon. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagka-pasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door, yung sinasabi ko nga malaking pinto. Doon siya mapag-gain ng entry. Nahuli ng pulisya ang 38 anyos na sospek at na-recover ang nawawalang korona. Ayon sa sospek, ang chalice ginamit daw ng sospek na baso na pantagay sa alak. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tinatanong siya, inutusan daw siya ni Mama Mary, tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Napag-alaman na bukod sa korona at chalice, umamin din ang sospek na nilimas din ito maging ang mga pera sa donation box ng simbahan. Marami na rin daw umano itong record ng pagnanakaw sa barangay at kilalang gumagamit ng illegal na droga. Samantala sa Facebook post, nagpasalamat naman ang simbahan sa lahat ng tumulong at nagdasal para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang kagamitan ng simbahan. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso. Tsaka kisinulod eh. Siyempre kanako naman eh. Kaya kano naman yan ha. Italaraw kami, taga-pisang bala. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Huling-huli sa CCTV ang ginawang panloloob ng umano'y akyat bahay sa Lawag City. Sa video, makikita ang pagpasok ng sospek sa butas sa harap ng isang store. Ayon sa may-ari ng tindahan, mga mamahaling gadget, sigarilyo at 3,000 pesos na cash ang natangay ng sospek. In-report na ito sa barangay at police station pero hindi namukaan ng sospek. May isang helmet ang naiwan sa harap ng store na hinihinalang ginamit ng sospek. Napag-alaman na pang-apat ng nanakawan ng nasabing tindahan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Ilang SSS members sa Pangasinan umaalma sa implementasyon ng mandatory SSS contribution hike ngayong Enero 2025. Silipin sa report. Ngayong January 2025, magsisimula na ang contribution hike para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS. Tataas sa 15% mula sa dating 14% ang rate contribution. Hakbang ito ng ahensya para palakasin ang pondo ng pensyon na pinapatakbo ng gobyerno. Actually, it is only 1% from previously 14%. So, dagdag lang 1%. So that is 15%. Pero ang ilang SSS member umalma sa contribution increase, lalo na mga gaya ni Mang Salvador na self-employed. Medyo may kahirapan pag mahina ang kita, mahina ang income. Minsan maraming gastusin. Kaya pagdating ng bayaran, hindi
Oo, hindi na nahulugan. Paliwanag ng SSS, ang pagtaas ng singil sa kontribusyon ay upang tugunan ng maaaring pagbaba ng pondo ng ahensya at para mapataas ang financial fund nito na maaaring magtagal pa umano hanggang sa taong 2053. Sa kasalukuyan, nagbibigay ang SSS ng mga benepisyo sa mahigit 13 milyong manggagawa sa bansa. Sa pagtaas ng kontribusyon, tataas din ang mga benepisyo ng isang miyembro. Ganito kasi pag malaki ang contributions mo, doon binabase yung computation ng benefits ninyo like maternity, sickness, retirement pagdating ng araw. Samantala, nilinaw ng SSS na hindi maapektuhan ang take-home pay ng karamihang empleyado na kumikita ng hindi hihigit sa 25,000 pesos bawat buwan dahil ang mga employer ang sasagot ng pagtaas ng kontribusyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang 8 lalaki kabilang na ang isang sundalo dahil sa paglabag sa election gun ban sa Nueva Ecija. Sa report ng Nueva Ecija Police Provincial Office, 3 sa mga sospek ang naaresto sa Cabanatuan City, kabilang ang isang sundalo, habang tig-isa naman ang naaresto sa mga bayan ng San Leonardo, Jaen, Quezon at Gapan City na pawang nahulihan ng iba't ibang kalibre ng baril at bala. Nahulihan naman ng hinihinalang shabu ang isang naaresto mula sa bayan ng Talavera. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP ang mga naarestong sospek na sasampahan ng kaukulang kaso. Sa ibang balita, ordinansang nagpapahintulot na dumaan ang mga tricycle at pedicab sa Rizal Avenue sa Bangaldan, Pangasinan, pasado na sa Sangguniang Bayan. Silipin sa report. Maganda ang pasok ng taong 2025 para sa mga pedicab at tricycle drivers sa Mangaldan, Pangasinan. Answered prayer kung may tuturing ang pagkapasa ng ordinansa nagpapahintulot sa kanila na makadaan sa Rizal Avenue. Yung pedicab at saka sa tricycle natin na pumapasada o bumabaybay, dumadaan dito po sa Rizal Avenue ay naging municipal ordinance na po. Ibig sabihin nito, madadagdagan ang arawang kita ng mga pedicab at tricycle driver dahil mas marami silang pasahero na maisasakay sa Rizal Avenue na siyang sentro ng kalakalan. Mas maganda man pag makakapasok kami para yung mga kasama namin kumita din. Dahil hindi na kami ikot, dito na yung sa Rizal. Kasabay nito, mas paiigtingin daw ng Public Order and Safety Office ang pagbabantay sa Rizal Avenue para maiwasan ang traffic congestion. Regular nilang imomonitor ang sentro ng kalakalan. Magtatalaga rin ng mga karagdagang enforcer sa lugar. Kaya pa naman natin ang paigtingin ng flowing ng daloy ng trapiko. Kayang-kaya at handa po kami sa lahat ng sitwasyon pagdating sa daloy ng trapiko. Matapos na maaprubahan sa Sangguniang Bayan ng ordinansa, isusumiti ito sa Sangguniang Panlalawigan para pag-aralan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, aariba na simula mamayang gabi ang pinakabagong sereng hatid ng GMA Public Affairs na My Ilonggo Girl. Buena manong kilig para sa 2025 ang ihahatid nina Jillian Ward at Michael Sager. Double the thrill ang dual role na gagampanan ni Jillian bilang ang promdi na si Tata at ang glamorosang aktres na si Venice. Sa tapatan ng magkamuka, sino nga ba ang magwawagi? Mamaya na ang world premiere ng My Ilonggo Girl, 9:35 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream. 11:25 p.m. naman ang replay sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kasama pa rin dyan ang shearline, easterlies at amihan. Ang shearline ay nabubuo sa banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. May makakapal na ulap na magdudulot ng mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Zambales at Ifugao. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide.
posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Rider ng motorsiklo patay matapos bumangga sa nakaparadang truck sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Dead on arrival sa ospital ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa nakaparadang truck sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, mabilis ang pagpapatakbo ng 28 anyos na lalaki nang sumalpok siya sa likuran ng truck. Walang suot na helmet noon ang rider. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo. Napag-alamang nakainom din ang lalaki nang maaksidente. Sa Dingras, Ilocos Norte, patay rin ang rider ng motorsiklo at sugatan ng kanyang angkas matapos silang sumemplang sa kalsada. Nagtamo ng matinding sugat sa katawan ang nasawing rider. Sa investigasyon, habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada, sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo at bumangga sa puno ng malunggay. Sugatan naman ang isang motorcycle rider matapos mabangga ang isang pick-up na pumaparada sa kanilang parking area sa Lawag City. Agad itinakbo sa pagamutan ng rider na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala namang nasaktan sa sakay ng pick-up. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Kabayo, nadulas at bumagsak habang may sakay na turista ang kalesa sa Vigan City. Silipin sa report. Sa video na ito nakuha ni JM Castillo Tan, makikita ang kabayo na ito na natumba at napahiga sa kalsada sa Kalye Crisologo matapos umanong madulas. Nagtulong-tulong ang mga kotsero at itinayo ang kabayo at saka pinababa ang mga turistang sakay ng kalesa. Wala naman daw nasaktan sa mga turistang sakay ng kalesa. Ayon sa kotsero ng naturang kalesa, nawalan ng balanse kaya nadulas ang kabayo dahil sa sapatos nito. Tiniyak din niya na malusog at maayos ang kondisyon ng kanyang kabayo bago bumiyahe. Tuwid sir, ti sapatos ti kabando, saklay lang sa kapitali. Ti na sa sapatos sir, 120. Ayon sa Vigan City Cultural Affairs and Tourism Office, isolated case at bihira raw mangyari ang ganitong pangyayari. Wala raw dapat ipag-alala ang mga turistang namamasyal sa lungsod dahil tiniyak nilang ligtas sumakay sa mga kalesa. Regular daw nilang tinutugunan ang pangangailangan ng mga kotsero at pati na rin ang mga alagang kabayo. Every month po natin binibigyan ng mga monthly or vitamin supplement po yung mga kalesa natin. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mga magsasaka ng talong sa Villasis, Pangasinan, masaya dahil sa magandang presyuhan na nasa 100 hanggang 120 pesos per kilo. Sundan sa report. Nakababangon na ang mga magsasaka ng talong sa Villasis, Pangasinan mula sa mababang buying price ng talong noong nakaraang taon na nasa 40 hanggang 80 pesos per kilo. Gumanda na kasi ang presyohan ng talong ngayong Enero na pumapalo na sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo. Maayos din daw ang kondisyon ng mga pananim na talong dahil walang peste sa taniman. Peste ng kuan, hindi magbagyaw. Peste, walang problema. Wala natubigan lang. Panawagan ng Municipal Agriculture Office sa mga magsasaka na agad i-report sa kanila sakaling may maitalang pamimeste sa taniman ng talong upang maagapan ang pagkalat nito. Tiniyak din na sapat ang supply ng talong ngayong selebrasyon ng Talong Festival sa bayan. Last year o last season may mga challenges tayo. Yun nga yung sa pest and diseases, din yung sa bagyo pa rin. But syempre yung itong mga farmer natin ng talong diretso lang sa pagtanim, and maganda sa ngayon, at least nakakabawi kasi maganda yung production din and maganda yung presyo. Samantala, highlight ng selebrasyon ng Talong Festival ngayong taon ang pinakbet sa Kawa at Talong Cook Fest. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, isang maningning na gabi ang matutunghayan sa Miss Tarlac City 2025 Coronation Night. Abangan dyan ang ilan sa mga hinahangaang kapuso artists na sila Bea Gomez, Kaloy Tingkungko, Gazili Ganados, Hil Cuerva, Ira Lopez at Ronnie Liang. Bukas na yan, January 14, 2025 sa Tarlac City, Plazuela, Tarlac City. Kita-kits, mga kapuso! At iba't ibang grupo nagtagisan sa street dancing sa Pusurubio, Pangasinan. Tunghayan sa report. Tumagundong ang tunog ng mga drum and lyre. Buong
energy naman itong sinabayan ng mga street dancer. Ito ang makulay at masayang eksena sa street dancing competition na isa sa mga pinakatampok na aktibidad sa taunang Patupad Festival sa Puzurubio, Pangasinan. Ang patupad ay isang kakanin na ipinagmamalaking produkto ng bayan. Masaya po kasi po na-perform naman po namin ng maganda. Makikita sa mga kasuotan hanggang sa props ng bawat contingent ang patupad na ipinagmamalaking kabuhayan ng mga taga-Puzurubio. Mapabata o matanda, enjoy sa panonood ng pagtatanghal ng iba't ibang grupo. Ito talaga yung inaabangan naming lahat, kaya punong-puno ngayon ng tao po dito. Ayon sa Puzurubio Tourism Office, layon ng kapistahan na mabigyan ng kasiyahan ng mga residente at maipromote ang kanilang pamosong produkto na patupad. Ngayong araw po natin sineselebrate ang pinaka-fiesta po ng bayan ng Puzurubio. Kaya nagkakaroon po tayo ng tinatawag na Patupad Festival Street Dancing, kung saan nagkaroon po tayo ng iba't ibang pa-contest tungkol po sa paggawa ng patupad. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.